Important guidelines of life when you are alone. Mind your thoughts. Ibig sabihin, maraming bagay ang tumatakbo sa iyong isipan kung ikaw ay nag-iisa. Mas mabuting maging creative sa ating mga iniisip. Isipin mo yung mga bagay na gusto mong ayusin or tapusin para makapag-concentrate at makapag-focus ka sa mga bagay na ginagawa mo. Dahil kapag nag-iisa ka, may iwasan mo ang ibang mga distractions na nakakaabala at tulad ng mga ingay at tsismisan. Pinapataas rin nito ang iyong self-confidence at nakakapag-isip ka ng maayos. Kaya, mahalaga ang meditation dahil ito ay nagpapakalma ng iyong isipan. At ang meditation ay maganda ito sa ating isipan dahil tinatanggal nito ang basurang nakaimbak sa iyong kaisipan, yung mga negatibong naiisip mo. Yon, kailangan mo ng meditation. Paano mo ito gagawin? Halimbawa, paggising mo ng umaga, huwag kang mag-cellphone, mag-exercise ka dapat, at mag-meditate. Pwede ka rin maglakad-lakad sa labas at umupo para pagmasdan ang iyong paligid. Kung ikaw ay nasa iyong office or nasa kwarto, mas mabuting isara ito at para makaiwas sa mga distractions at sumisira ng iyong focus. When you are with friends, mind your tongue. Kung kasama mo ang iyong mga kaibigan, huwag kang magsasabi ng mga salitang nakaka-offend tulad ng bakit ganyan ka na, ba't nag-iba na ang itsura mo, ang taba mo na, ang payat mo na, mukha ka ng losyang. Iwasan natin yon kapag kasama natin sila. Kumbaga, huwag mo silang pipintasan. Kung hindi mo talaga mapigilan ang iyong bibig, mas mabuting lumayo ka na lang muna or lumabas. Maging mabuting kaibigan at isipin mo muna yung mga sasabihin mo bago ka magsalita. When you are angry, mind your temper. Matuto kang magtimpi kung ikaw ay nagagalit. Ang sabi nila, kapag mahaba ang iyong pasensya, ay para ka na rin may superpowers dahil mapipigilan mo ang iyong sarili sa mga kaguluhan at magiging maayos ang iyong takbo ng pamumuhay. When you are with a group, mind your behavior. Halimbawa, sa mga nakakasalamuhan natin, iba-iba ang ating mga paniniwala at iba-iba rin ang ating mga relihiyon. Mas mabuting respetuhin ang bawat isa at meron ka rin matututunan sa kanila. Maging mabait at respetuhin ang bawat isa. When you are in trouble, mind your emotions. Halimbawa, paano makaiwas sa gulo? Huminga ka ng malalim at lumayo sa gulo. Mas mabuting kumalma at huwag magsalita ng mga bad words. Isipin mong walang mabuting maidudulot sa buhay mo ang mahilig sa kaguluhan. When God starts blessing you, mind your ego. Kung ikaw ay may magandang pamumuhay dahil pinagpala ka at swerte sa buhay, maging blessing ka rin sa iba at huwag kang magmamataas. Tumulong ka sa mga nangangailangan. Saka dahil bilog ang mundo, hindi natin alam na yung mga dating mahihirap, pwede silang umunlad dahil hindi habang buhay ay mahirap sila. Kaya huwag natin silang husgahan, huwag natin silang pagmataasan, at huwag silang aapihin. Tandaan mo, ang universe
siya ang receiver. Kung ano ang ibinabato mo, yun din ang ibabalik sa'yo. In short, kung maganda ang ginawa mo at maganda ang iyong hangarin, maganda rin ang babalik sa'yo. Sana may natutunan po kayo sa aming video. Please don't forget to like and subscribe. Kung may suggestion po kayo or comments, please comment down below. Thank you for watching. Bye! See you next time!